Sa isang tahimik na bayan sa Bustos, Bulacan, kung saan ang gabi ay karaniwang payapa at ang mga tao ay abala sa kani-kanilang simpleng pamumuhay, walang sino man ang makakapaghanda sa isang krimeng yayanig sa buong komunidad. Si Mary Neil Galliano, 16 years old, pinanganak ng August 20, 2009, isang dalagitang pangarap sana ni Mary ay ang maging pulis balang araw. Isang taong maglilingkod sana at magtatanggol at magbibigay ng hustisya para sa iba. Isang masayahin at malapit sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang inosenteng mundo ay biglang nagdilim noong April 11, 2026. Ayon sa ulat, nagpaalam lamang si Mary na pupunta sa kanyang ate sa Barangay San Pedro. Isang simpleng paalam na hindi na nasundan pa ng kanyang pagbabalik. Lumipas ang mga araw, nag-alala ang pamilya. Nagsimula ang paghahanap at ang isa sa mga nangunguna sa paghahanap ay ang sarili niyang ama, na dapat ay normal lamang ngunit sa sitwasyon ni Mary ay tila kakaiba. Ayon sa ulat, si Daniel Galliano, ang mismong ama ni Mary Neil, ay lumapit sa otoridad upang i-report ang pagkawala ng kanyang anak. Makikitang labis ang pag-aalala, tila balisa at desperadong hinahanap ang kanyang anak. Araw at gabi, siya ay nakikitang kasama sa paghahanap, kasama ang mga kapitbahay, mga kaanak, at maging ang mga kawani ng barangay at mga pulis. Umiikot sila sa bawat sulok ng barangay, nagtatanong, umaasang may makakapagsabi kung nasaan ang dalagita. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapalitan ng kaba ang dapat sana'y pag-asa. April 18, kasalukuyang taon, isang bangkay ang natagpuan sa isang basang bahagi na masukal na lugar malapit sa Angat River. Isang eksenang hindi kayang sikmurain ng kahit sino. At dito, nagtapos ang paghahanap. Ngunit nagsimula ang mas madilim na katotohanan. Hinilala ang bangkay. Ito ang nawawalang dalagita. Ang katawan ni Mary Neil, ngunit wala na itong bakas ng buhay. Ang kanyang katawan may mga senyalis ng karahasan. Isang krimen na hindi lamang pagpaslang, kundi isang karumaldumal na pang-aabuso na lalong nagpatindi ng galit at lungkot sa buong komunidad. Agad na kumilos ang mga otoridad, sinimula ng masusing investigasyon, kinausap ang mga saksi, tinipon ang bawat piraso ng impormasyon at sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin ang ama. Patuloy siyang nakikiisa sa investigasyon. Patuloy na nagpapakita ng dalamhati. Patuloy na naghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, may mga detalyeng unti-unting lumilitaw. Mga bagay na hindi tugma, mga kilos na kahina-hinala. May mga saksi na nagsimulang magsalita. Ayon sa ilang ulat, ang ama raw ay tila may kakaibang ikinikilos. Noong mga panahong hinahanap ang kanyang anak, may isa siyang gawa-gawang kwento na umano'y habang sila ay naghahanap, para bang siya ay hinihila daw kung saan naroon ang mga labi ng kanyang anak para pagtakpan ang kanyang krimen na kagagawan. At hindi nagtagal, isang 27 years old na lalaki ang unang naaresto sa ilalim ng interogasyon. Isa-isang lumabas ang mga pangalan. 3 pang individual ang itinuro bilang mga kasabwat at sa isang mabilis na hot pursuit operation, isa-isa silang nadakip. 4 na sospek, 4 na kataong sangkot sa isang krimeng hindi kailanman dapat mangyari. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan ay nang makumpirma na kabilang sa mga sospek ang mismong ama. Ang ama na unang humingi ng tulong, ang ama na nakitang umiiyak, ang ama na kasama sa paghahanap, siya pala ang isa sa mga nasa likod ng trahedyang ito. Isang revelasyon na nagdulot ng matinding pagkabigla, hindi lamang sa komunidad, kundi sa buong bansa. Paano nagawa ng isang magulang na saktan at tuluyang kitilin ang buhay ng sariling anak? Isang tanong na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan ayon sa pulisya. Ang 4 na sospek ay pinaniniwala ang nagkasabwat sa krimen ng panggagahasa na nauwi sa pagpatay. Dahil sa impormasyon mula sa saksi, unang naaresto ang 27 years old na sospek
na residente ng barangay poblasyon. Itinuro nito ang 3 pang individual na umano'y kasabwat sa krimen. Kasunod nito, nagsagawa ang pulisya ng hot pursuit operation, kaya't naaresto rin ang iba pang sospek. Ang 3 pang sospek ay may edad na 29 years old, 31 years old at 40 years old na taong gulang, na pawang mga residente rin ng naturang barangay kung saan naganap ang insidente. Sa loob lamang ng 48 hours matapos magsimula ang investigasyon, nalutas ang kaso ngunit ang mabilis na hustisya ay hindi kayang burahin ang sakit na iniwan ng trahedyang ito sa kasalukuyan. Ang 4 na sospek ay nasa kustodiya na ng Bustos Police Station. Inihahanda na ang kasong rape with homicide na isasampa laban sa kanila sa piskalya sa Malolos City, habang ang pamilya ng biktima ay patuloy na nagdadalamhati, umaasa na makakamit ang hustisya. Sa likod ng muling pagbubuo ng isang pamilya, may kwentong hindi inaasahang magtatapos sa bangungot. Oktubre ng nakaraang taon, lumaya si Daniel Galliano mula sa piitan. Isang pagkakataong para magsimula muli. Isang pagkakataon para itama ang mga pagkukulang, para bumawi sa mga panahong nawala siya bilang ama. Pinilit ng ina ni Mary na buuhin muli ang kanilang pamilya. Hindi madali, pero para sa anak, para kay Mary, ginawa niya, sapagkat ang tanging hiling lamang ng isang anak ay ang magkaroon ng buong pamilya. Umaasa si Mary, naniniwala na ang ama niyang matagal nang nawala ay babalik, hindi lamang bilang presensya, kundi bilang isang tunay na ama. Ngunit sa halip na pagmamahal, takot ang kanyang naranasan. Sa halip na pag-aaruga, sakit ang kanyang natanggap. At sa halip na proteksyon, siya mismo ang naging biktima. Paano nagawa ng isang ama na saktan ang sariling dugo? Paano niya naisantabi ang konsensya, ang awa, ang puso? Ang mga araw na dapat sana'y puno ng pagbawi, naging mga araw ng karahasan. Ang tahanan na dapat ligtas, naging lugar ng pangamba. Hindi ito kwento ng pagkukulang lamang. Ito ay kwento ng pagkakanulo. At ngayon, ang tinig ni Mary ay hindi na maririnig. Ngunit ang kanyang kwento patuloy na sumisigaw ng hustisya. Sa bawat tanong na walang kasagutan, sa bawat luha ng mga naiwan, isang panawagan ang bumabalot sa lahat. Hustisya para kay Mary Neal at pananagutan para sa amang kailanman ay hindi naging tunay na ama. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa bawat sulok ng bayan, minsan naging payapa, mananatili ang alaala ng isang inosenteng buhay na kinitil ng karahasan, isang paalala na hindi lahat ng mukha ng pag-aalala ay totoo. At hindi lahat ng kwento na naghahanap ng kwento ng pagmamahal. Sa likod ng bawat ngiti, maaring may lihim na hindi mo inaasahan. At sa likod ng katahimikan, may katotohanang naghihintay na mabunyag. Para sa iba pang balita, manatiling mapagmatsyag. Mga ganitong pangyayari ay paalala sa ating lahat na ang tunay na panganib minsan ay nagmumula sa mga taong ating pinagkakatiwalaan. Maging mapagmatsyag, makinig sa mga senyales, at huwag baliwalain ang anumang kahina-hinalang kilos. Sa panahon ngayon, ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Protektahan ang sarili, lalo na ang mga kabataan. At sa bawat kwento ng karahasan, naway magsilbi itong aral na ang hustisya ay dapat ipaglaban at ang katotohanan ay hindi dapat itago. Mag-ingat, magmasid, at manatiling mulat sa katotohanan, papunta sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang bangkay ng dalagita. Isang detalye na sa unay tila walang kahulugan, ngunit kalaunan magiging susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Dahil sa impormasyong ito, lalo pang pinatindi ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Ang ganitong pangyayari ay paalala sa ating lahat na ang tunay na panganib minsan ay nagmumula sa mga taong ating pinagkakatiwalaan. Sa gitna ng mabigat na pagsubok na ito, ako po ay taos-pusong nakikiramay sa inyong pamilya. Naway bigyan kayo ng lakas ng kapayapaan, kapanatagan ng may kapal, upang malampasan ang sakit na dulot ng trahedyang ito. Hindi man maibalik ang nawala, patuloy kaming nananalangin para sa hustisya at kapayapaan.